Bago ang lahat, nanalo ang Knicks kontra sa San Antonio sa NBA Cup. Saktong-saktong magpapasko, may bonus agad. Kasabay kasi nun, diniskas ulit ang magsasampung taon ng expansion. Baka di umano next year magsimula na. So parang tapos na rin yung unang part ng season. Ito naman yung mga leader so far sa NBA. Papasok ng All-Star voting na magsisimula December 17 US time. Mamaya or bukas yan, pwede nang bumoto PH time. Ang number 1 leading scorer ngayong season by average si Luka, 34.7 points per game. May kasama pang 8 rebounds, 8 assists, 1 steal. Kasunod niya si SGA na merong 32 points per game, pero mas marami kasing nalaro si SGA kumpara kay Luka na may total si SGA 811 points. Samantalang si Luka sa total points pang number 9 sa ranking. Ang nagdo-dominate na player ngayong season si Nikola Jokic pa rin, may bago pa ba? Siya ang pangatlong player sa total points at panglima sa total average. Si Jokic merong 29.8 points, 12.4 rebound at 10.8 assists. Si Jokic ang leader sa assist at sa rebounds ngayong season so far. Siya din ang leader sa triple-double na meron siyang total na 12 out of 25 games. Meron pa siyang 48% rate sa triple-double. Last year, kinulang lang si Nikola Jokic ng total na 29 points para maging ikatlong player na merong average na at least 30 points na triple-double pa behind Westbrook at Oscar Robertson. Malapit ulit si Nikola Jokic sa ganong average. Siya din so far ang number 1 sa MVP ladder. Bukod sa rebounds at assists, si Jokic din ang leader sa win share kasama pa doon ang 12 advanced stats siya nangunguna. Based naman sa media, ayaw nang iboto itong si Nikola Jokic bilang MVP para mag-aanim na taon na eh. Kaya either Luka or SGA ang pamimilian dun. Si Luka nga delikado pang hindi makaabot ng 65 games. Kaya siguro sinolo halos lahat ni Jokic yung stats ngayong season. Wala eh, halimaw talaga. Career season naman para kay Tyrese Maxey. Meron siyang 31 points, 4 rebounds, 7 assists, 46 and 39%. All-Star year din para sa kanya. Siya din ang leader pagdating sa minutes per game. Almost 40 minutes per game. Nakakaihi pa naman siya. Siya din ang pangalawa kay Luka sa may pinakamaraming attempts ngayong season. Almost 23 attempts per game. Ang leader pagdating naman sa 3-point shot si Donovan Mitchell. Meron siyang 4 shot per game. Kasunod niya si Maxey, MPJ at Harden. So hindi kasi kasama si Steph sa ranking dahil kulang pa siya sa game. Matagal siyang nawala. Pero si Steph pa rin ang undisputed 3-point shooter na meron siyang 5 3-point shot per game. Mas maraming games na nalaro si Donovan, meron siyang total na 101 3-point shot. Si Steph naman 93, lamang pa ng 7 games noon si Donovan Mitchell. So kaya naman pala hindi na masyado natatawag na free throw merchant si SGA ngayon dahil hindi siya ang leader ngayong season pagdating sa free throws. Si Deni Avdija ang leader pagdating sa total na meron siyang 250 attempts. Pagdating naman sa average, si Luka ang number 1, 12 free throws per game. So hindi pa rin nangunguna si SGA sa dalawang category sa free throws. Siya ang pangalawa, pangatlo si Avdija. So ito idagdag ko lang, habang nanonood kasi ako ng mga podcast ng Insider, si Avdija yung isang player na pinanghihinayangan ng mga teams, lalo na yung Golden State noong 2023. Habang kasagsagang kasi ng season nun, si Jordan Poole alam nang matitrade. Ino-offer kasi ng Wizards si Avdija nun para package kay Jordan Poole. Alam na rin kasi ng Wizards na bibitawan ng Golden State si Jordan Poole. Pero nung dumating ang off-season, na-trade si Bradley Beal kapalit ni CP3 sa Suns, na-trade naman si Jordan Poole papuntang Wizards kapalit si CP3. Hindi na isama si Avdija. Tapos biglang nagsisi din ng Wizards na tinrade nila si Avdija papuntang Portland. Ito naman ang top scoring duo so far ngayong season. Sa top 3 si Keyonte George at si Lauri Markkanen ng Jazz. Tumaas ang average ni Keyonte George mula 16 points per game last season na ngayon naman nag-a-average siya ng 23 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Dahil dyan, malamang ma-trade itong si Markkanen. Siya din kasi nag-a-average ng 28.7 rebounds at 2 assists per game. Nasa 51 points per game combine yung dalawa. Tabla lang sila kina Harden at dito kay Kawhi. Meron kasi si Harden na 26 points, si Kawhi 25 points per game. Kaso mas may future yung dalawa sa Jazz, kaya nilagay ko na lang.
Ang pangalawa naman si Nikola Jokic at Jamal Murray. May total na 55 points per game combined. Career season kay Jamal Murray na meron siyang almost 25 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Baka mapili na sa All-Star to. Si Jokic naman almost 30 points per game ngayong season. Ang top duo ng NBA, yung broman, si Austin Reeves at si Luka. May total silang 62 points per game. Katumbas na yun halos ng 3 player sa ibang team. Si Luka ang leading scorer sa NBA ngayon, si Reeves naman ang pang-10 sa ranking. Siya lang ang tanging undrafted sa top 10 ng ranking, top 20, top 30 o top 50. In-exaggerate ko lang ng konti. Siya din yung player na potentially maging all-star ngayong taon. Kaso nga lang matatalo si Reeves dahil nga ang sabi ko lang potentially kasi posibleng merong humarang kay Reeves para maging all-star. Yung iba doon, media, pwedeng coach, pero may voting rights din kasi yung mga player. Marami kasing bumablunder na mga player dito kay Reeves. Baka maungusan sila ng isang white boy na undrafted pa. Binoto rin dati si Austin Reeves bilang overrated player. Sa reserve naman, merong 4 na chances si Reeves galing sa mga coaches or kaya kay commissioner. Yung pang-5 doon, posible maging replacement all-star para si Devin Booker. Siya lang yung all-star na laging pamalit.